So eto na nga mga sangkay, ang Senate President si Chis Escudero hindi na rin po nakapagtimpi sa ginawa po ni Vice President Sara. Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. Hindi po tayo matatapos sa usaping ito mga sangkay, itong mga pasabog po ni Vice President Sara na kahit ako mga sangkay, laking gulat ko rin po talaga. Hindi ko akalain mga sangkay na kaya niya po itong sabihin. At ngayon nga mga sangkay, todo pagtatanggol itong si VP Sara na sinasabi po niya na hindi naman daw niya gagawin ang pagpapatumba kay PBBM kung wala daw pong banta din sa kanyang buhay. Well, pag-usapan po natin yan. Bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay malapit na makarating sa 1.4 million subscribers. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na. Pag-usapan po natin ito. Itong si Chis Escudero ngayon mga sangkay ay tila baga na bullshit mga sangkay. Sa mga ganap. Sabi po ni Chis, itong plano daw po o itong pasabog ni VP Sara na pagpapatumba kay PBBM ay talaga nga namang nakakapag-alala or deeply concerning. Ayon po sa presidente ng Senado, the statements made by Vice President Sara Duterte that she already contracted, may nakausap na daw po siyang magpapatumba kay PBBM if something bad happens to her, were described by Senate President Francis Escudero as deeply concerning and inappropriate. Ako mga sangka, ito lang, ganito lang kasimple yan eh. Ang daling sabihin na ang daling sabihin na may gustong magpatumba sa iyo eh. Ang tanong diyan, kaya mo bang patunayan na mayroong gustong magpatumba sa iyo? Eh baka naman bulong-bulong lang yan sa gilid-gilid. Pero itong sinabi ni VP Sara mga sangka na itutumba, na ipapatumba ang presidente ng Pilipinas, yan po ang pinaka nakakatakot mga sangkay na statement mula po sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Do you remember mga sangkay nung si VP Lena Robredo inaatake po ni former President Duterte? Did we hear anything from the former Vice President Lena Robredo na nagbanta po siya laban kay PRRD at that time? No guys. Never po natin narinig mga sangkay na nagganon po, nagrant ng ganon ang Vice President or dating Vice Presidente. Only this time. Ang pinag-ugatan nito mga sangkay, itong hearing eh, doon po sa Quadcom ba kung tawagin ito, basta doon po sa House of Representatives, na kung saan kine-question itong mga paggagasto mga sangkay ng OVP na may hindi daw po tamang pagwawaldas ng pera, lalong-lalo na po yung confidential fund or OVP fund. Yun lang po pinag-ugatan mga sangkay. Ngayon, ang nangyayari, pinalaki ng pinalaki, kasama na po dyan mga sangkay yung mga staff ni Sara, kasi po, itong si VP Sara, ayaw rin naman po umattend, ayaw niya pong sumagot. Ewan ko, bakit ayaw po niya sumagot sa mga tanong sa kanya? Diba? Kung wala siyang ginawa, napakadaling sagutin lang yan. Ngayon, itong si Chis. Ito sinabi po ni Chis. Recent statements made by Vice President Sara Duterte are deeply concerning as they are inappropriate for an official occupying the second highest office of the land. Ito ha, wala na po itong halong politika mga sangkay, pero real talk, totoo po yung sinasabi ni Cheese.
Sabi po dito ni Cheese, she could keep in mind that as a public official, she has a duty to set an example for the personnel in the office of the Vice President and our fellow Filipinos, especially our children. Naalala niyo mga sangkay na gusto niyang ipahukay din, maging si Apo Lakay doon po sa libingan ng mga bayani, at gusto pong itapon doon po sa West Philippine Sea. Yung ganong statement mga sangkay, yan po ang nakaka-turn off. Diba? Na parang ang dating pa ano yung tutularan po siya ng mga kabataan na, hey guys, I'm an example. Sundan niyo ako. Kasi pangalawang pangulo po siya ng Pilipinas. Dapat siya po yung nagpapakita ng magandang asal. At ang nakakatawa pa nga po dito, sinabi po niya mga sangkay, binabastos nila kami, well, mas bastos kami. Parang ganun pong sinabi. May pagkaganon. Ay, naku po. Mga sangkay, ewan ko sa kanila. The Senate President further urged Duterte and her allies to examine how her actions have contributed to rising tensions, calling on all parties involved to curtail the situation to avoid additional harm to the safety, health, and the well-being of everyone involved. Sabi po ni Cheese, I urge those who are close to her, those who truly care about her as a person and as a leader, to advise her to refrain from making these indecorous and possibly criminal statements in public. These do not benefit the Vice President, her office, or our country. Ayan, mga sangkay. Hindi po ito magbe-benefit, mga sangkay, para sa bansa natin. Maging sa kanya, kay VP Sara, maging sa opisina niya. So, ang maapektuhan lang po dito, yung mga kababayan po natin. Ang advice po dito, mga sangkay, ni Chiso, advisean, payuhan ang pangalawang Pangulo. Kasi sa nakikita po natin, si VP Sara, pag nagagalit, mga sangkay, na out of control. Pag isa kang leader, hindi ka pwedeng ganyan. Dapat kahit anong mangyari, in control ka. Kahit anong mangyari, dapat kontrolado mo. Kasi ikaw yung kumbaga ikaw yung pinaka-piloto Isa ka sa mga piloto, di ba? Kung ikaw na ang presidente, ibig sabihin, ikaw na yung piloto ng eroplano. Kapag may turbulence, kapag mayroon pong hindi maayos sa panahon, kapag ikaw ay magpapadala sa takot, sa inis, o kung ano pa man, pwede pong bumagsak ang eroplano. Ganon din po sa pamumuno. Kung si Sara Duterte ay magiging presidente ng Pilipinas, then ganito po ang kanyang actions. Delikado ang ating bansa. Diba? Eto pa nga mga sangkay, eto po yung balita ngayon. PNP pinaimbestigahan na sa CIDG ang mga pahayag ni VP Sara. Kasi national threat po ito. Pinaimbestigahan ng PNP sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker. National concern daw ang kaligtasan ng Pangulo at anumang banta. Dapat agarang aksyonan. Ang Presidential Security Command o PSC pinaiting na rin ang seguridad ng Pangulo at ng First Family. Nakikipag-ugnayan na rin ang PSC sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kanina na Delikado to mga sangkay. Alam nyo, kung sino man ang, kapag may nangyari sa presidente natin, alam na po natin kung sino tutukuyin dyan. Kasi publicly, in-announce niya Sinabi pa po niya mga sangkay na no joke. Diba? tawagan din ng Armed Forces of the Philippines sa lahat na maging mahinahon. Iginit din ng AFP na nananatili silang non-partisan at tapat sa ligang batas at sa chain of command. Chain of command. Alam po natin sino ang commander-in-chief. Si PBBM. So doon po sila tapat sa Constitution. Ay, naku po. Ayan, mga sangkay. Well, yan na po.
Ang nangyayari ngayon, abangan na lamang po natin yung mga susunod. Basta ako mga sangkay, naniniwala ko na political drama lamang po ito para po galitin ng taong bayan. Diba? Wag po tayo basta-basta maniniwala sa mga ganitong klaseng kalokohan. Alright, so ano pong inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Nako, garantisado po yung mga topic natin dito. Kaya naman, mga sangkay, hanapin niyo po sa YouTube, Sangkay Revelation. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.